Ano bang klaseng animal ang pinaka-pwedeng mag-cause ng mga zoonotic diseases? So, bats talaga yung definitive host. Even rabies, actually, we always think of bats. Kamusta po kayong lahat? Ako po si Dr. Jeffrey Santiago, ang inyong host doctor sa episode na ito. Alam nyo ba na ayon sa Department of Health, humigit kumulang 200 hanggang 300 ang namamatay taon-taon sa Pilipinas ng dahil sa rabies. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin hindi lang ang rabies kundi pati na rin ang iba pang zoonotic diseases o mga sakit na nakukuha mula sa hayop papunta sa tao. Mga kabarangay Belkens, ipinakikilala ko po sa inyo si Dr. Endymion Tan. So, tamang-tama, very timely. Pag-usapan natin ang rabies at mga zoonotic diseases at itatalakay natin paano ba siya ma-prevent, paano ba siya matitreat, at of course, ano ba yung mga simptomas at ano bang dapat natin gawin kapag meron tayong mga exposure. Marami pong Pilipino ang may alagang mga aso at pusa sa kanilang mga bahay, pero sa tingin ko ay hindi nila gaanong naiintindihan yung panganib na dala ng mga cute pets natin na mga aso at pusa na to. Pwede nyo po ba kaming bigyan ng konting kaalaman dito? So, pag-usapan natin ng rabies. So, rabies ay isa siyang viral infection. So, itong viral infection dapat makuha mo from an exposure. It's either nakagat, naduraan, nalawayan, or pwedeng nakalmot ka lang ng mga animals. Almost all mammals, sa Philippine Census, ang pinaka-top one na pwede mag-cause ng rabies infection would be, surprise, dogs, followed by cats. Isa siyang sakit na very fatal na pwede siya mag-cause ng pagkamatay. Ngunit isa siyang sakit na pwedeng maiwasan. Pero, Andy, ano pa ba yung ibang zoonotic diseases natin na very common na pwedeng makuha ng ating mga kabarangay? Perfect na question yan. Alam mo bakit, Jeff? Kasi yung mga bats na yan, did you know, mammals din yan. Alam mo ba, ang exposure sa isang bat, maski na wala kang nakitang kagat or kalmot, already considered na dapat category 3 na ang exposure mo for rabies. And nabanggit mo nga, Jeff, about zoonotic infections. Para sa mga audience natin, from the word zoo, no? Zoonotic. So, ang pinapertain natin, mga animals. So, ano ba yung mga iba't ibang klaseng zoonotic infections? So, katulad ng mga horses, have you heard of yung mga hep? Yung makakaibang term. Para surprise, no? Yung mga Hendra, Nipah virus, so mga Henipa virus, nakukuha yan actually sa mga horses. So, tanong mo nga, paano ba yan nahahawak? So it's either exposure, and then tayo as humans, pinapalapit natin sarili natin sa habitat nila. And maybe sometimes the fault din natin. Yung mga horses may sakit, hindi natin pinapacheck, and then yet ano ginagawa? Kinakain or improper cooking. Not knowing na may sakit pala yung mga horses, pwede tayong mahawa at pwede siya mag-cause ng mga sakit. Ano bang klaseng animal ang pinaka-pwedeng mag-cause ng mga zoonotic diseases? Paniki or bats. Especially yung fruit bats. Yan yung pinagsimulan nung dati yung chika before. Alam mo about COVID? Yes. So, bats talaga yung definitive host. Even rabies, actually, we always think of bats. Kaya pag nakakita ko ng mga paniki sa mga kuweba na yan, medyo natatakot ako, lalo na sa practice ko, di ba? Thank you, Andy. Ngayong alam na ng mga kabarangay natin na karamihan sa mga zoonotic diseases na yan dahil yung mga dating may space naman sa tao, sa hayop, nawawala na. Mabibigyan niyo po ba kami ng mga clues o mga simptomas naman na alam natin na zoonotic disease siya pag naramdaman to ng mga kabarangay natin? Jeff, actually mahirap, no? Kung ano ba yung mga specific na simptomas. Pero yung pinaka-clue dyan, especially kapag nag-consult sila sa clinic, you always ask, ano po ba yung exposure ninyo? Itong nararamdaman nyo ba? Kailan ba siya nag-start? So medyo at the back of our mind, may clue na tayo kung anong maisipin natin. And yung mga symptoms kasi very non-specific. Pag sabi kong very non-specific initially, kung nagka-symptoms sila, pwedeng fever, pwedeng mga masakit ang katawan, parang tinatrangkaso. So talking about symptoms, kadalasan kapag na-expose ka with rabies, no, na pinag-usapan natin, usually wala ka pang symptoms eh. And alam mo ba na ito yung stage wherein pwede pa siyang magawan ng paraan? Kasi for a rabies na infection, once meron ka nang nararamdamang signs and symptoms,
It is already the point of no return, sad to say. Ano ba yung mga sektor ng mga tao na high risk dyan sa exposure na yan para kahit papaano mas aggressive sila na ma-prevent tong mga pagkalat ng rabies o other zoonotic diseases? So let's focus on rabies. Ano ba yung mga sector or group ng mga tao na mas prone? Alam mo ba sa census pa rin, pinaka-common is bata. Bakit kaya? Kasi of course, yung mga bata, ang stature nila, hindi sila katangkaran. So ultimately, kapag mas malapit yung kagat sa brain, medyo mas mabilis din mag-transmit ng rabies na infection. Ano pa ba yung mga sectors? Yung mga veterinarians, yung mga nag-work sa mga animal bite clinic. If hindi sila properly vaccinated against rabies, high risk sila to have this rabies infection. Salamat, Andy. Ang dami naming natutunan mula sa exposure, transmission, at high-risk groups. Pero pag ito namang mga tao na to na nasa high risk o kahit yung wala sa high risk is na-expose dun sa mga zoonotic diseases, ano po ba yung dapat naming gawin o dapat gawin ng mga kabarangay natin? Kanina, may teaser na akong sinabi about vaccination. Because itong rabies na to, itong rabies infection per se, is 100% fatal. Pag na-expose ka, nagka-symptoms ka, mamamatay ka talaga. So, paano ba siya ma-prevent? Unang-una is magpa-consult sa doktor mo. Next is, dapat at the back of your mind, dapat alam natin ang washing that area kung saan ka na-expose. So, para sa mga audience, kapag kayo nakalmot, nakagat, naduraan, or na-nibble. Ano ba yung nibble sa Tagalog? Parang ninangat-ngat. So, maski na ganito lang yung exposure natin, very important, you have to wash yung area with free-flowing water and soap. Bakit? Kasi kapag may rabies infection yung kumagat sa'yo, mahuhugas mo yung area para mabawasan yung virus dun sa nakagat na part. Next, very important is vaccination. Ang vaccination, may tinatawag tayong active at saka yung passive na vaccination. Pag passive kasi, meron akong ibibigay na gamot at itong gamot na to is makakapagbigay na ng protection right away. Pag active immunization, I will give you itong medication na to, pero gigisingin niya yung immune cells ng katawan mo para gumawa ka ng sariling protection. So that is the active immunization or vaccination at yung passive. Ayan mga kabarangay Belkens, bukod sa pagpapabakuna, sinabi na ni Andy yung mga pwede nating gawin immediately. Pero Doc, ano ba yung golden period? Kasi baka hindi nila alam, baka akala nila hindi na pwedeng magpabakuna. Ilang oras po ba, ilang araw o ilang linggo pwedeng habulan ng bakuna yung mga nakagat o nakalmot ng mga alaga po nila? Okay. For animal exposure at kung gusto mong ma-prevent ang rabies, wala talaga siyang specific na golden period. Kung makakapag-access ka na agad sa animal bite clinic or sa hospital, magpabakuna ka na. Kasi ang hinahabol mo is dapat wala ka pang symptoms. Ang sagot pa sa audience, ASAP. Pero Doc, ito pa isang tanong na laging tinatanong sa atin Sure. sa klinik. Hindi naman po ako nakagat, nakalmot lang po ako. May pagkakaiba po ba yung dalawa na yon, yung kagat at kalmot ng mga alaga nating hayop? Bakit ako pupunta sa animal bite clinic? Hindi naman ako nakagat. It is still the same banana, no? Same exposure. Nakagat ka, nakalmot, or nangat-ngat ka lang. It's still the same exposure, still the same treatment. So, kailangan pa rin magpabakuna. Ayan mga kabarangay Belkens, parehas lang po yung kalmot at kagat depende sa gravity nung pagkakakalmot o pagkakakagat sa inyo. Napakarami pong naibigay ni Doc Andy na kaalaman sa atin mula sa zoonotic diseases, rabies, high-risk exposures, first aid at vaccination. Ngayon, Doc Andy, ano po yung mensahe nyo, final words nyo po sa ating mga kabarangay para mas maiwasan, mas matandaan po nila itong topic natin na to? Para sa mga audience natin, very important, kapag may exposure, nakagat or nakalmot, very important is magpa-consult agad sa doktor ninyo sa clinic at magpabakuna. Kapag nag-advise ang doktor ninyo na magpabakuna, huwag na nating isipin na, ay, wag na, sayang ang pera. Masayang ang buhay kapag ito ay nawala. So, dapat magpabakuna. At tandaan natin, very important is yung categorization. So, I think, Jeff, maganda din, no? They have to know kung ano bang category. Category 1, simple na exposure lang,
Intact yung skin, walang sugat na dilaan. Category 2, nagasgas, nakalmot, wala naman siyang malalalim na sugat at kapag piniga-piga mo, dumugo, that's category 2. Category 3, malalalim na sugat, na avulse, natanggal yung buong flesh, yung muscles, at maski na hindi mo siya pigain, kusa siyang dumudugo. So meron siyang spontaneous bleeding. Mga kabarangay Belkens, napakahalaga ng ating mga napag-usapan ngayon. Hindi lang po ito tungkol sa rabies kundi tungkol din po ito sa responsableng pag-aalaga ng ating mga alagang hayop, tamang kaalaman at mabilis na aksyon kapag alam natin na tayo'y na-expose dahil nga po may mga panganib na dala yan. Napakaganda. Sabi nyo nga po, Andy, no, mas mahalaga yung buhay kaysa sa pera. Kaya mga kabarangay Belkens, palaging alalahanin na ang kalusugan ay kayamanan. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang Belkens Facebook at YouTube page para lagi kayong updated sa mga kapanapanabik na episode sa kalusugan. Muli po, ako si Dr. Jeffrey Santiago. Ako ay si Dr. Andy Miontan. At maraming salamat po sa inyong panonood ng Real Talk with Doc. Paalam!